May litrato na ang Pax Silica, opisyal na conceptual rendering na ipinakita ng BCDA sa isang press briefing sa Malacanang. Ito ang paunang inaasahang itsura ng Pax Silica. Samahan niyo ako at silipin natin. Isa o dalawa lang pala ang itatayong data center sa loob nito. Hindi ito gaya ng iniisip ng iba na ang buong lupain ay punong-puno ng data center. 10 lang ang apektadong farmers ayon sa gobyerno, pero 15,000 daw ayon sa iba. Samahan niyo ako. Silipin natin ang buong blueprint. Kumalat na ang part 1 ng aming Pax Silica episode. Halos kalahating milyong views na ang video na ito. Salamat sa lahat ng mga tanong ninyo. Kaya ngayon, buksan natin ang blueprint ng Pax Silica at baka marami sa mga tanong ninyo ay masagot dito. 2 bagay bago tayo magsimula. Una, negotiation stage pa lang ito. 2028 pa bago magsimula ang construction. Kaya naman babalikan namin ito kapag nagbago ang mga detalye. Ikalawa, hindi kami nangangampanya para o laban sa Pax Silica. Ang mga binabahagi namin ay mga impormasyon mula sa mga nakapublish na legit na balita at mga opisyal na pahayag. At hindi ito political statement kahit anong panig ka pa nakakiling. Gaya ng tinakil natin sa part 1, ang isa sa mga pangunahing layunin ng Pax Silica ay siguraduhin hindi umaasa sa China ang supply chain ng mga sangkap sa paggawa ng semiconductor chips para sa AI. Ngayon, tara, tignan natin ano ang matatagpuan sa loob ng New Clark City. Pasok tayo. 1,620 na ektarya. Mahigit 400 na Araneta Coliseum. 40% nito, parks at green space. Tatawagin itong Golden Node ang opisyal na termino ng Amerika para sa ganitong klase ng hub. Ito ang magiging unang Golden Node sa buong mundo. At ito ay isang moderno at AI native na facility. Simulan natin ang tour. Meron tayong 6 na hintuan: semiconductor design and packaging, AI computing infrastructure, critical minerals processing, energy and data infrastructure, research and development, at ang logistics, housing, offices, and commercial facilities. Unang hintuan, ang chips, semiconductor design and packaging. Mag-e-export ba tayo? Oo. Ang target, $200 billion na export ng mga semiconductors. Pero ito ang totoo. Kasalukuyan, nasa middle technology trap tayo. Merong 3 bahagi ang value chain. Ngayon, midstream lang tayo. Yan lang ang kaya ng Pilipinas. At nasa pinakamababang bahagi pa tayo ng midstream. Ang goal, makagawa rin tayong mga Pilipino ng design at fabrication ng microchips. Hindi lang ang packaging at testing. 1 o 2 lang ang data center. Hindi ito magiging data center city na gaya ng akala ng iba. Kung tapos na ang buong hub, mangangailangan ito ng 3,000 megawatts na kuryente. 24 oras kasi itong umaandar at yan ay kasing konsumo ng 8.1 milyong sambahayang Pilipino. May sariling solar at posibleng LNG facility ito, hindi kukuha sa supply ng mga tahanan ayon sa BCDA. Pero may tanong pa rin, kung tataas ang konsumo sa buong Luzon grid, tataas din ba ang bill ng mga ordinaryong Pilipino? Hindi pa ito lubusang nasasagot. Sa minerals, ang 3 target dito ay nickel, cobalt at copper. Ang hilaw na pagmimina, malayo sa New Clark City. Sa Tampakan, Palawan at Surigao ito mangyayari. Dito sa New Clark City, further processing na lang ng mga minerals. At marami ang nalilito dito. Akala nila, magsisimula lang ang pagmimina dahil sa Pax Silica. Hindi totoo iyon. Nagmimina na tayo ngayon pa lang kahit wala pang Pax Silica. Milyon-milyong tonelada kada taon. At mahigit siyam sa bawat 10 na minimina natin ngayon napupunta sa China. Si China at hindi tayo ang kasalukuyang nakikinabang. Kahit pa tayo ang ika-5 pinakamayaman sa mineral sa buong mundo. Sa tubig, surface water, hindi groundwater. Bakit napakaraming tubig ang kailangan? Ang pagpapalamig ng mga data centers dito, humigit kumulang 5 milyong galon ng tubig ang kailangan kada araw. Ang target, 120 million liters kada araw. Ito ay mas mataas sa estimated demand na 65 hanggang 90 million liters. May posibleng pasobra na maaaring ma-share sa mga komunidad. Ngayon, ang trabaho. Engineers, researchers, computer science graduates, at iba pang maraming trabaho. Layunin nito ang brain gain sa halip na brain drain. 90% ng mga trabaho dito ay nakalaan para sa mga Pilipino. Iba-iba ang bilang ng trabaho, depende sa opisyal. Ayon sa BCDA, 130,000 hanggang 190,000 na trabaho. Ayon naman sa Labor Secretary, nearly 1 million daw ang mapoproduce nitong trabaho. May ulat pa na 300,000 by end of 2027. Iba-iba ang projection sa iba't ibang stage ng proyekto, kaya malaki ang range. May training din pala para sa mga Pilipino. May kasunduan ang US State Department sa Stanford University para sa workforce development at sa AI training program. Kaninong lupa ito? Public land.
Pag-aari ng BCDA simula pa noong 1992. May listahan na ng mga apektadong residente. Barangay O'Donnell, Aranguren at Santa Lucia sa Capas Tarlac. Mahigit 30% ng lupa sa Capas Tarlac ay productive agricultural land. Malaki ang agwat sa numero ng mga apektadong farmers. 10 ayon sa BCDA, 15,000 ayon sa mga advocacy groups. May concern din sa consultation. Sabi ng mga komunidad, notification lang daw ang ginawa sa kanila at hindi totoong konsultasyon. May concern pa sa noise pollution na maaaring maapektuhan ang mga wildlife sa paligid. Anong batas ang susundan dito? Noong May 2026, hiningi ng US na ang zone ay sumailalim sa batas ng US. Yung merong diplomatic immunity para sa mga Amerikanong personnel gaya ng sa US Embassy. Tinanggihan ito ng Pilipinas. Pero hindi pa nasasign ang final agreement kaya hindi pa 100% tapos ang usaping ito. Base militar ba talaga ito? Sabi ng BCDA at Malacanang, hindi ito base militar. Purely commercial lang. Pero may mga kritikong nagsasabi na kahit hindi ito literal na base militar, ang mga chips at AI infrastructure na gagawin dito ay gagamitin din sa depensa at military technology sa ibang bansa. Sa pera, ang unang investment ay $10 billion. Pwedeng umabot ng 70 billion. Kita ng gobyerno, tinatayang pwedeng umabot ng 180 billion pesos kada taon kung fully operational na ito. Kung matutupad ang lahat ng ito, tinatayang 10% ng buong GDP ng Pilipinas manggagaling dito. Malaki ang pangako, malaki rin ang mga tanong. Ano sa tingin mo? Boto ka ba sa Pax Silica o hindi? Comment mo!